Magandang hapon po sa inyo mga kababayan ko. At muli, bumabati ako sa inyo ng magandang hapon. At welcome sa ating YouTube channel na Edgardo Gases. Ngayon po, sa oras ng alas 12:34, ako po ay patuloy na gumagawa ng aking content na babalikan ko ang mga dating nakaraan na gases trading and services, na kung saan ang gases trading ay nagmula sa isang opisina matagpuan sa Highway Hills Commercial Building ng Mandaluyong City. At dito sa aking pagtatayo ng negosyo, naging kasama ko si Mayor natin Chavez. Hello, Mayor natin Chavez. Shout out sa iyo. At meron pa akong mga iba pang mga naging kasama, pero ang nagsimula talaga kay Mayor natin Chavez, na ngayon siya ay naging teacher na sa bandang San Pablo, Laguna. Ngayon, ang gases trading ay nagsimula lamang sa isang tao at nagiging 6 na tao at umabot na kami ng 100 katao at hanggang sa hindi na kami magkasya sa service, kaya bumili ako ng 4 na minibus para sila ay maikarga. Hindi lang yon, nadagdagan pa ng FX, yung SUV at saka Mercedes-Benz. Wala. Sorry. Okay, ang gases trading ay nagsimula sa negosyo ng gas. Tungkol sa gas, mga safety device, hose line ng LPG, tangke, yung LPG tank, at doon lumago ang aking kumpanya at naging kasama ko ang aking asawa na si Lourdes Umayam Gases. Ayan. At ipakita namin yung aming mga picture nung nakalipas na 1995 up to year 2000. Then natapos ang aming pagninegosyo noong year 2007. Ayan po. At ipapakita ko sa inyo ang mga picture namin na saan kami ay nagkakasama. Dito sa mga empleyado na nagtatrabaho sa akin, umabot kami ng 100 at doon nakapagtayo ako ng ibang negosyo, katulad halimbawa ng food processing, at meron din ako ipapakita sa inyo about food processing. At nagkaroon naman kami ng food stand and restaurant hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon kami ng video okay, tapos aircon. Pero lahat yun ay iniwan ko dahil sa mahirap sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Iniwan ko lahat yan. Nanatili ako sa buhay na wala. As in wala. Dahil sa
may mga doktrina akong natanggap at it is based on the Bible that it is very hard to a rich man to enter into the gate of heaven than to a camel to pass through the hole of the needle. Yon. Mas pinili kong maging maghirap kaysa yayaman. Ngayon po, alam ko na ibabalik sa akin ng mahal na Panginoon yon, na halin tulad ni Job, na siya ay naghirap at nagkasakit, nangamatay ang kanyang mga anak. Subalit ang Diyos ay mabuti. The God is good all the time. Kaya alam kong ibabalik niya muli sa akin yun. Ipapakita din namin yung mga picture ng mga empleyado at ito ay nadagdagan pa. Ilan lang po yan. Ngayon po, sa ngayon wala po akong trabaho at nagkasakit. Matagal-tagal na rin, almost 16 years akong walang hanap buhay. Pero pinakita sa akin ng Diyos na kahit wala kang hanap buhay, ito ako ngayon, buhay pa rin. Basta matibay lang ang iyong panampalataya, nakakain pa rin naman. Ang masama niyan kapag ikaw ay may depression, it's either maglason ka or magpakamatay ka because of that reason na na-depress ka dahil sa naghirap. Pero matibay ako dyan. Matibay ako sa mga ganong bagay at pasalamat ako sa Diyos na nalampasan ko ito. At sana itong taon ng year 2024, matapos na yung paghihirap ko. Insyaallah, sa salitang Muslim, insyaallah, sa born again naman, to God be the glory. Ayan po. Basta tiwala lang tayo sa mahal na Panginoon. Huwag yung gagawa tayo ng isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Yan. At doon sa aking pagninegosyo, nagkaroon ako ng farm sa bandang Bulacan. At sa ngayon, nagiging bakante siya. Nabuksan namin yon noong year 2004. At nagkaroon po ako ng 126 na livestock or biik at pinalaki. At dahil sa ito'y binarat ng mga namimili, nainis ako, ang ginawa ko, tinawag ko lahat ng empleyado at pinalitsyon ko yung 10 piraso at pinakain ko sa kanila. Yung iba pinag-uuwi. Yun naman ay galing din sa kanila. Hindi po ako nanghihinayang na yung baboy na hindi naman mula sa akin, pagod kung hindi sa mga empleyado, nilitsyon ko yon. Pero ang makita na lang natin, wala na po akong ipakitang litsyon. Kung hindi, ang kasalukuyan ngayon na meron akong farm na nasa Bulacan na isang alaala na lamang at hindi pa naman akong lubusan na naghirap. Ayan po. At ito'y in-apply ko sa DSWD at sana mangyari, hindi naman kami na-approve. At meron pang ibang pwedeng lapitan pero masyado ng hassle. Ganun po. Meron din akong ipapakita sa inyo yung mga activities namin during the time na may business ako.
yung sinasabi dito na LPG tank na sumabog, isang patay. Estudyante na natusta dahil sa paggamit ng LPG tank. Ang kadalasan, ang ating ginagamit na LPG ay sanhi ng sunog. Lalo na nakaraang buwan, Marso, hanggang ngayon patuloy yung tinatawag na Fire Prevention Month. Hindi ko naisip noong nakaraang buwan na kasi ano na ngayon, April na. Hindi pinaisip sa akin na I should, but still the Fire Prevention Month will finish until month of May. Ayan. Meron din dito isang patay at 18 nasugatan. Ayan po. Papakita namin sa inyo para minsan masarap alalahanin yung nakalipas. Pero yung mga nakalipas na buhay ay isang alaala na lamang. Kailangan let us move forward to the future. Hindi pwedeng manatili tayo sa nakalipas. We should not dwell on the past. Kasi yan nakasulat sa Biblia na we should not dwell on the past. Kung hindi yung kaharapin natin. Ngayon, since nga may edad na ako, I am already 64 years old. Medyo mga alaala na lang yon. At least, ako nakaranas na magnegosyo na ang pangalan ng negosyo ko ay Gases Trading and Services. And I have branched out to another business like restaurant, video okay, factory, and food processing. Yeah. Mga alaala na lang. Sabi ng mga kaibigan ko, mabuti ikaw nakaranas ka ng marangyang buhay, may negosyo, samantalang kami ay hinahanap pa namin kung paano kami magkaroon ng negosyo. Well, may kanya-kanya kasi tayong kapalaran sa buhay. Huwag tayong mainggit sa ating kapwa dahil alam ng Diyos kung saan tayo nababagay na trabaho at negosyo na kung saan lumago. At doon sa aking pagninegosyo, hindi ko nakalimutan ng Diyos. During the time na nagkaroon ako ng business, ay merong isang pastor na lumapit sa akin na kung pwede daw siyang magturo ng salita ng Diyos during the time na bago magsimula. Pinayagan ko. Kasi nakasulat din sa Biblia na sabi ng Diyos, huwag mo akong kalimutan ng panahon na ikaw ay malakas. Kaya noong malakas ang aking katawan at malakas akong kumita, hindi ko siya nakalimutan. Ayan po. At doon naman sa nangarap na magkaroon ng negosyo, talagang nakaakibat yung sipag at tiyaga. Naranasan namin yung natulugan namin ang aming sinaing, ang aming ulam na niluto, at ito'y naging uling dahil sa sobrang pagod. Mabuti, nagising kami at hindi na namin napakinabangan dahil tulog na po kami. So, dito talaga sa paghahanap buhay, may sipag, tiyaga. Ganun lang ang
Hindi, wala pong instant na biglang yayaman ka. Talagang makaranas kang pagsubok. Ngayon, nandito na ako sa Antipolo ngayon. Hinahanap ko yung kiliti ng negosyo pero hindi na po ako pinagpala dahil sa hindi na nga po pwede. Inalisan na po ako ng mga tangkilik para alisin ako sa pressure. Dahil dati, meron akong mahigit 20 managers and 6 na empleyado na mga managers. Masyadong pressure yung ganong sitwasyon. Maganda din yung may negosyo, kaya pala ang tao kapag may negosyo mainitin ang ulo. Yun ang napapansin ko. Mainitin ang ulo mo kasi mayroon kang obligasyon na pasahurin, parang may utang ka araw-araw sa mga empleyado. Kasi isang araw nagkautang ka na, then after 15 days pasasahurin mo sila. Then, after 30 days, pasasahurin mo sila. So, hindi mo, kaya pala ang mga may negosyo, magalitin. Kasi, napipressure. Dahil nga naman, sa kanilang pagninegosyo, kapag ang empleyado ay medyo tamad, at hindi kikilos, hindi ayusin ang trabaho, ganun talaga. Sana lahat ng empleyado maunawaan din nila yun. Ito namang mga employer, sana unawain naman yung mga empleyado. Meron nga nakasulat sa Biblia na mahalin mo ang iyong manggagawa upang ikaw din ay mamahalin nila. In-apply ko po yun, pero hindi ko maiwasan. Minsan may nangdudugas, may nagdadaya. Talagang pinapakulong ko dahil sa na-pressure po ako. Ganun po ang pangyayari. Meron po ako mga empleyado, sinubukan nila magnegosyo, hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanila. Nagnegosyo ng katulad ng negosyo ko, yung safety device. Ayan po.